Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At finally, nasa last day na po tayo ng ating 40 days na blessing. And I believe kayo po na talagang sineryoso at ginawa yung task sa bookmark natin. Alam ko po na hindi lang ito basta pagsusulat ng prayer request. Hindi lang ito basta, alam mo yon, pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero I believe ginawa nyo pong guidance and direction yung salita ng Diyos sa everyday na nangyayari sa buhay po ninyo. That's the reason why, anong dapat ninyong gawin? Are you going to stop? Siyempre hindi. So, pwede nyo pong ituloy yung pagbabasa ninyo. Siguro nga, wala nang reading plan, pero I would suggest nga, basahin nyo, o kayo po na bago pa lang sa faith, magbasa po kayo yung book ng Proverbs. Kung hindi nyo pa po nababasa yung book ng Proverbs, kasi mabilis lang naman maintindihan yan. So, kung natapos nyo na po yung Proverbs, simulan nyo naman po sa New Testament, yung Gospels. Ano po ba yung Gospels? Yung Matthew, yung Mark, yung Luke, and John. Kasi mga simpleng maintindihan lang po yan. Huwag kayong magsimula sa pinakadulo, huwag kayong magsimula sa mga genealogy ng mga lahi kasi sabihin natin, hindi siya ganon ka-essential sa buhay ninyo when it comes about sa daily na routine ng buhay ninyo. So imagine niyo po yon, 40 days has passed and alam natin na itong days na to, ang bilis, di ba? 40 days have passed na pero parang kakasimula pa lang natin ng taong 2026. Isa lang itong sign na ang bilis ng panahon, ang bilis mag-evolve ng mundo, and then dapat sabayan natin yan. What does it mean na sabayan natin yan? Dapat, kung mabilis mag-evolve yung mundo, dapat in maturity, mabilis rin tayo mag-evolve. And isa sa kagandahan ng salita ng Diyos is hindi sinikreto yung pagkakamali ng mga heroes of faith, mga characters sa Bible, sa isang objective, hindi na natin tularan yung pagkakamali nila. Kasi sabihin natin, sinabi mo, sobrang bilis lumipas ng Mhm. panahon. And sabihin natin, sa isang araw na yon kung wala kang matututunan na, na nangyari, so, paano ka lalago sa araw na yon? Kasi may something ka na pwedeng sabihin sa'yo yung Diyos na sa sitwasyon na yan na pwede mong ma-apply. Pag natuto ka, kinabukasan, pwede mong baguhin yung sitwasyon. Mhm. Kasi, for example, etong 40 days na 'to, kayo na binabasa talaga ito and naintindihan niyo kung ano ba yung gusto sa inyo ng Diyos. And malamang nabuo itong habit na 'to na unawain kung ano yung salita ng Diyos. And ngayon na ipagpapatuloy nila yung bawat araw na 'to, unawain niyo sa sitwasyon na meron kayo ngayon. Mhm. And gusto po namin sabihin sa inyo na puwede niyong i-comment dito sa comment section kung how was your experience itong 40 days ng blessing. Kasi itong 40 days of blessing na mineditate natin, lahat puwede nating sabihin, iisa lang yung dulo nito. Ano yung pinaka-dulo ng lahat? Makikita niyo po, mapapansin ninyo na yung blessings ay nakadepende sa pagsunod natin. And speaking about yung blessing, ano po yung pag-uusapan natin sa last day ng meditation natin? Itong 40 days. Ang pag-uusapan natin is huwag kang maging inggitera. Ito ay applicable sa babae, sa lalaki, para sa lahat ng tao. And speaking about itong pagiging inggitera, ito ngayon ay 40 days. And if ever po na hindi kayo nakapanood ng mula day 1 hanggang 39, yung yesterday nating program, pwede nyo pong hanapin sa ating YouTube. Pwede nyo pong balik-balikan. Kasi hindi naman siya ganun katagal eh. Parang every programs natin, naglalas lang siya ng around 8 to
12 minutes. Mga ganyan lang naman. So, pwede nyo pong balik-balikan dyan sa ating YouTube. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe po kayo, UCKG Hong Kong. And then pagpapasok nyo po doon, punta kayo sa playlist, nandoon po yung mga programs natin. So, panoorin nyo po, and then kapag natulungan kayo ng each programs na yun, maybe not applicable pa on that day kung kailan mo pinanood. Pero ang kagandahan kasi kapag binabalikan natin, may mga times na hindi pa right time na pagdaanan natin yung pinag-uusapan natin na yun. That time. Pero in the future, siguro, as of now, yan na yung pinagdadaanan mo. So, pag nabalikan mo yun, ngayon, magiging fit na para sa'yo yung message na yun. So, kung hindi nyo po napanood, punta lang po kayo sa ating YouTube channel. And speaking about yung topic natin for today, huwag maging inggitera. Katulad ng sabi ko, yung Bible, hindi lang siya basta history. Katulad ng in-explain ko na sa inyo ng mga nakaraang program. Minsan, ang bias ng history, kaya nga, history, his story. Kung sino lang, halimbawa, sa Lapu-Lapu at Magellan, kung sinong nanalo doon, his story yun. Story niya yun. Hindi natin makikita yung version ng natalo. Bakit? Patay na eh. Pero dito sa Biblia, hindi lang to basta his story. Bakit? Kasi reveal dito yung mistake ng tao, kahit lingkod pa ng Diyos, kahit, tingnan nyo, sabi ng Diyos kay David, siya ay may puso na katulad sa Diyos. Pero even though, hindi niya tinago yung pagkakamali ni David. Abraham, hindi niya tinago yung pagkakamali. Si Pedro, hindi niya tinago yung pagkakamali. So this time, meron tayong, sabi natin, isa sa pinakaginamit rin ng Diyos. Pinakaginamit ng Diyos. Kasi pag pinag-usapan nating Moises, mapag-uusapan rin si Aaron, mapag-uusapan rin si Miriam. Mga kapatid niya yan, ginamit rin yan sila ng Diyos. Pero hindi tinago ng Diyos yung pagkakamali nila. Tingnan natin itong verse natin for today. Nakasulat siya sa libro ng Numbers chapter 12. Sabi dito, ngayon, siniraan nila Miriam at Aaron si Moises dahil nakapag-asawa siya ng isang taga-Cush. Tingnan mo po, si Miriam, ginamit yan ng Diyos. Si Aaron, ginamit yan ng Diyos. And then this time, hindi tinago sa atin ng Panginoon yung pagkakamali ni Miriam at ni Aaron. Ano yung pagkakamali nila? Siniraan. Bakit siniraan? Alam natin na yung paninira or yung siraan, nagmumula yan sa inggitan. 'Di ba? Yung sama ng loob, yung galit, itong siraan na to, minsan mapapansin natin na madalas na ang reason nito is nainggit ka. Hindi ko alam kung bakit nainggit to si Aaron at Miriam, kasi siguro mas ginagamit ng Diyos si Moises. So nagkakaroon ng siraan. That's the reason why hindi maganda yung comparison. Especially sa mga kababaihan, alam natin na nagiging sakit yan ng kababaihan kasi they start comparing yung sarili nila sa kapwa nila babae. Minsan, hindi sila masaya doon sa asawa nila. Bakit? Kasi minsan kinukumpara nila yung asawa nila sa ibang asawa. At ito ang dapat nabunutin na ugat sa loob ng mga tao. Kasi kapag nag-start yung comparison, diyan na rin mag-i-start yung inggitan at siraan. Kasi kapag nakatingin ka sa ibang tao, dalawa lang yan eh. It's either makikita mong mas angat sila sa'yo, kasi makikita mo yung parang good side na meron sila, and then ibababa mo yung sarili mo. And kapag nakikita mo sa isang tao na, nire-respeto yung isang tao na to, marami siyang kaibigan, parang ang saya-saya niya. Kapag nakikita yung tao na yun, and then may bigla siyang nakitang, eto, pwede na itong ikasira. That's why gusto niyang sirain para kung ano yung bagay na nakikita niya, makita rin ng ibang tao na to, ayawan, or something na, okay, may limitation. And nagsisimula yon sa loob niya na tignan yung iba kesa makita yung sarili niya, meron siyang magandang bagay, ano yung pwede kong makuha para alam mo yun, maging better din ako, mag-improve din ako.
So, dalawang bagay daw yung mangyayari sa inyo. It's either feeling mo superior ka or feeling mo inferior ka. Ano ibig sabihin? Kapag nag-i-start tayong i-compare yung sarili, titingnan mo, magiging sign to na magiging proud ka, lalo na kapag mas mababa yung kino-compare mo sa superior. Tapos kapag mas mataas naman, magiging inferior ka. So mabubuo yung inferiority complex. So let's continue. Sabi dito, sa pamamagitan lang ba ni Moises nakikipag-usap ang Panginoon? Nakikipag-usap din siya sa amin, pero narinig ito ng Panginoon. So, makita natin dito yung hindi man sinabi sa Biblia na nainggit si Aaron at si Miriam, pero kita natin sa word kasi minsan may mga tao na kitang-kita na sa action, kitang-kita na sa salita, pero deny pa rin ng deny. So, tingnan nyo, so makita dito sa totoong-totoo yung sinabi ng Diyos na kung ano yung laman ng puso ng tao, nandoon lumalabas sa bibig. Alam mo yung mga ano, yung mga parinig, Mhm. yung mga reklamo, kasi yung isa diyaan, Mhm. sana naman maintindihan niya. May mga times na ganyan kasi usually yung mga babae gusto Mhm. nilang naiintindihan sila. So minsan gusto nilang i-express yung Mhm. sarili nila sa way ng parinig. Pero ano ba yung pinapakita mo pag nagpaparinig ka? Maganda ba yun? Mhm. O something na mas lalayuan ka ng tao? Kaya nga this coming from 12 ng February hanggang 18, magkakaroon tayo ng Fast of Zacharias once again. Sa mga hindi po nakakaalam, meron tayo sa website natin sa Hong Kong na nag-e-explain kung ano yung ibig sabihin niyan. Ibig sabihin, kung wala tayong sasabihing matino, manahimik na lang. Si Zacharias, walang sasabihing matino, nagduda. So anong ginawa ng Diyos? Ginawa siyang pipi. Wala kang sasabing matino, maging pipi ka na lang. And how many times dapat maging ganyan rin tayo? Kung wala tayong sasabihing matino, maging pipi na lang tayo. Okay? So let's continue kung anong nangyari pa dito. Sabi dito sa verse 9, nagalit ang Panginoon sa kanila at umalis siya. Nang umalis na ang ulap sa ibabaw ng tolda, tinubuan si Miriam ng malubhang sakit sa balat at namuti ang kanyang balat. So dito may kita natin yung curse. Diba? Yung curse ng sabihin natin mapag-isa. Kasi tandaan niyo po yung ketong sa Biblia, maraming mangyayari diyan. Pero isa sa pinaka-worst na mangyayari is ma-isolate ka. Ma-isolate. Hindi mo in-isolate yung sarili mo. Napilitan nang i-isolate ka. Anong ibig sabihin nun? Mapipilitan na yung mga tao na iwasan ka. Iba, minsan, di ba? Minsan may mga proud pa na porket iniiwasan na sila ng mga tao. Minsan sabi pa, hindi, ako ang umiiwas. So, proud. Pero hindi nila namamalayan na ang nangyayari is sila na yung iniiwasan. Bakit? Kasi sino ba namang makakatiis sa tao na walang ibang lumalabas sa bibig kundi negative? Kasi parang sinasabi nila sa mga tao, kaya ko. Mhm. Kaya kong mag-isa. Hindi ko kailangan ng lalaki, hindi ko kailangan yung anak ko, meron na siyang sariling buhay. Bahala na siya yun dyan. So, minsan pinapakita mo na kaya ko, and then, naiipon sa loob mo yung mga bagay na Mhm. unresolved. At hindi yun healthy. And speaking about this, iniisip ko, ano kaya dapat yung maging reaction natin? Kasi si Moises dito kinainggitan na si Moises dito naging reaction ng Diyos, galit yung Diyos. Bakit? Kasi lingkod ng Diyos si Moises. And siguro inisip mo, bakit naglagay yung Diyos ng sumpa? Hindi Diyos yung naglagay ng sumpa. Sino naglagay ng sumpa? Sila mismo. Madali lang kasing sisihin yung Diyos na parang kapag may mali tayong aksyon, tapos inaani na natin yung mali nating aksyon, madaling sabihin na pinabayaan na ako ng Diyos. Mga kaibigan, para umabot sa pagkakataong pabayaan ka ng Diyos, maraming nangyari. Maraming nangyari. And actually, bukas abangan nyo po yung program ko. Gagawa ko up until Friday na lang sa ngayon kasi hindi naman na 40 days.
Pinag-usapan natin to ng Sunday, yung 7 sintomas ng spiritual na panlalamig. So, starting tomorrow, i-elaborate ko po yan. Pinag-usapan natin nung Sunday si Samson. Hindi siya sinukuan ng Diyos agad-agad. Umabot sa punto na napuno yung Diyos. So bukas po, mapapanood nyo po yung 4 na part ng program na ito. And then gusto ko po na maging connected kayo bukas. And then talking about, again, itong topic natin, anong dapat maging reaction? For example, kung kinaiinggitan ka, kasi di natin mapipigilan na may mainggit na tao. So, anong magiging reaction mo kung ikaw yung kinaiinggitan na ang dapat na reaction mo ay katulad ng kay Moises? Tingnan natin yung reaction ni Moises. Sa verse 11, kaya nagmakaawa si Moises sa Panginoon, O Diyos ko, nakikiusap po ako sa inyo na pagalingin ninyo si Miriam. Really na, napaka-humble ni Moises dito, di ba? Siya yung naagrabyado. And then, sabi nga, di ba, Diyos ang maghihigante, hindi tayo. But even though yung puso ni Moises, Panginoon, maawa ka dito. Maawa ka dito. And that's exactly yung gustong ipakita ng Diyos sa atin na magandang example. Dito, makakita tayo ng bad example, but at the same time, good example. Ang bad example, wag maging inggitera. Pero kapag biktima ka ng inggit, anong dapat mong gawin? Ipag-pray mo. Kasi, I believe, ang ipag-pray na walang mainggit sa'yo, imposible. Minsan nga, minsan tinatanong ko, wala namang dapat kainggitan sa akin, pero bakit daming naiinggit sa akin? So, hindi natin mapipigilan yan. Hindi natin mapipigilan yan. Ang dami talagang inggitera, pero hindi natin kayang kontrolin yung reaction ng iba. Pero kaya natin kontrolin yung reaction natin. At ito yung example. Kapag may umagrabyado sa atin, walang ibang way. Huwag ka na magiganti. Papalalain mo lang. Huwag ka na gumawa ng mali para itama yung mali. Kasi hindi kailanman maitatama ng mali yung mali. Naintindihan niyo po ba? So, ang dapat mong gawin, itama mo kung ano man yung mali. Sa paanong paraan, tingnan ninyo yung best example ni Moises. Kasi hindi mo naman mareresolba yung bagay sa paraan mo. Kapag sinabi mo sa kanya mali ka, Mhm. what if hindi niya tinanggap? And how many times hindi nga talaga tinatanggap ng mga tao na, nagkamali ako sa'yo kapag sinabi mo sa kanila. Pero yung pagpipray kasi, isang way siya para maging malinis din mismo yung puso mo. Maging malinis yung isipan mo kasi kapag mag-argue ka, mas lalong matitrigger Mhm. kung ano yung nasa loob mo. Kaya the best way na pinapakita dito sa salita ng Diyos, ipanalangin mo Mhm. na maging maayos yung lahat. Kasi kung lingkod ka ng Diyos, walang mangyayaring masama sa'yo. Okay, hindi mo makakontrol kung masama yung isipin nila sa'yo, masama yung tingin nila sa'yo. Pero kasi importante kung okay ka naman sa Diyos. And speaking of at pagpa-pray, 'di ba sabi ko sa inyo yesterday, mag-prepare kayo ng tubig. Kung nakalimutan nyo man na mag-prepare ng tubig, i-pause nyo muna kami saglit, okay lang. Hindi po ako nababastos kung i-pause nyo ako kasi pause nyo lang po saglit, prepare nyo po yung tubig, and then afterwards, kapag okay na, i-play nyo ako again, okay? Pwede nyo akong i-pause right now. Okay, so I believe plinayin nyo na ako right now kasi nakahanap na kayo ng tubig. Hindi, kasi ito yung last day ng 40 days. So, gusto namin ma-bless kayo. At yung tubig na yan, it's not only for healing. If you really need healing, okay, fine. Para yan sa healing. Pero baka more than healing of the body, kailangan nyo po ng healing of the soul. Kasi, alam mo yun, nabiktima kayo ng inggit, and instead na mag-react kayo in a good way, in a right way, nag-react kayo in a worse way possible. So, we are not going to allow that. So, magpipray tayo sa tubig na yan. So, please, nasaan man po kayo, hawakan nyo po yung baso ng tubig na yan, bote ng tubig na yan, and let's pray para sa tubig na yan. Close your eyes in Jesus' name. Panginoon, in Jesus' name, maraming salamat sa 40 days of blessings na ito. 2026 is the year of the Great Commission. Hindi ko alam kung saan umaabot yung prayer na ito. Siguro yung prayer na ito ay umaabot sa 4 na sulok ng mundo. Hilaga, timog, kanluran at silangan, nasaan man.
At gusto kong ipag-pray itong taong ito na merong sakit. Sakit sa katawan, sakit sa kalooban, anumang klaseng sakit. Siguro nabiktima siya ng injustice. Siguro nabiktima siya ng someone na hindi maayos. And then, yung buhay niya parang naging impyerno na dahil sa sama ng loob. Panginoon, sa oras na inumin nila yung tubig na ito, naniniwala ako na yung tubig na to magdadala ng healing inside out. Panginoon, I bless yung tubig na ito in Jesus' name. Pwede nyo pong inumin yung tubig na yan in the name of the Lord Jesus Christ and be healed inside and outside. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. That's it. So, you are blessed na po. And before we finish itong last program natin ng 40 days of blessing, meron lang po kaming announcement para sa inyo. Speaking about healing para sa kababaihan, anong mangyayari this coming weekend? Magkakaroon tayo ng Godlywood Self-Help Meeting. So, 2:00 yan ng hapon. Pero ano ba yung pag-uusapan natin dyan? Hindi ko sasabihin yung lahat kasi kailangan yung abangan. Pero yung katotohanan. Yung katotohanan kung sino ka ba talaga, kung ano yung mga nasa loob mo, and kailangan mo yun makita kasi sinabi namin dito na lumilipas ng mabilis, sobrang bilis yung panahon. Ang daming distraction, ang daming ganito, and minsan nilalagay mo yung sarili mo na, ako to, kasi Oh, wait. Tama na. Tama na. Kailangan kong pigilan siya. gusto ko Bakit? sabihin, pero okay. Papanoorin Okay. natin. Papanoorin niyo po yan this coming weekend. Kasi kapag di ko siya pinigilan, nasabi niya na yung message para sa inyo. But anyway, it's gonna be a blessing, di ba? Yes, It's gonna be a blessing. So, mag-invite po kayo kahit po mga newcomers. Siguro, during the morning service, attend kayo. Tapos afterwards, lalabas kayo to invite someone. So, anong dapat nyo pong gawin? Ipaupo nyo sila, tabihan nyo sila. I believe para sa kanila ito, especially mga kababaihan. Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita tayo ngayong weekend at magkita-kita tayo bukas para pag-usapan yung spiritual na panlalamig. Pagpalain po kayo ng Diyos. Bye-bye.